What's up mga boss? Welcome sa channel natin, QuickBooks Pinas. This channel is dedicated para doon sa mga gustong matuto ng QuickBooks Online, especially doon sa mga kakastart pa lang sa kanilang journey as bookkeepers using this platform. So mga boss, pakita ko lang yung outline natin, course outline. Ito yung mga matututunan nyo dito sa channel natin. Ayan, so marami pa yan actually mga boss. Para ito sa mga beginners, intermediate level, or gustong mag-advance level sa kanilang QuickBooks Online. So kung plano nyo pong mag-apply bookkeepers as VA, target nyo po yung mga US client. Ito po yung mandatory na accounting platform na dapat nyo pong i-master ang QuickBooks Online. So ituturo po natin ito step by step. Pure Tagalog po ito lahat para madali lang pong inyong sundan. And the best po dito is libre po siya. Hindi katulad sa mga paid courses, sa mga webinars na kailangan nyo pa magbayad para lang matuto. Dito po, libre po ito lahat. May mga modules po tayo na nilalagay dito per video para pwede po kayong mag-practice dyan sa bahay nyo. So, let's go! Okay mga boss, so ang gagawin po natin ngayon is mag-i-import po tayo ng data dito sa products and services. Ayan, kung makikita niyo dito sa naka-Excel file. So, ilalagay ko to sa YouTube description. I-download nyo lang po yung link para pwede na kayong mag-practice anytime. So, bakit kailangan natin mag-import ng products and services? Ito pong ginagawa natin is bahagi po ito sa pag-manage natin ng account receivable. Kumbaga, yung sales na papasok sa kumpanya ni client. And ito po yung mga listahan ng mga products na kailangan nating i-render sa kanila para maka-generate tayo ng sales or services para maka-generate tayo ng sales. So, napapansin nyo, meron siyang iba't ibang mga tabs dito. May product name, description, until sa dito sa quantity as of date. Yan. So, kailangan natin itong ilipat sa QuickBooks Online. So, kung meron na kayong QuickBooks, pasok na kayo sa kanyang platform. Okay, so ang gagawin natin una, dito tayo sa gear icon. Ayan. Tapos, punta kayo sa import data. Ayan. So, sa import data, dito kayo sa products and services. Ayan. So, makikita nyo kung ganito yung itsura ng products and services nyo, punta kayo dito sa import CSV. Kapag hindi naman ganito yung itsura nyo, always pumunta kayo sa gilid dito sa left side, tapos mayroon yang download this sample template. Download nyo lang, tapos kagaya ng ginawa natin sa mga importation dun sa suppliers at sa customers, copy and paste lang. So dito, download lang natin to. Ayan, so eto na, naka CSV file. Minimize lang natin yan. Minimize natin itong kabila. Eto siya. And then, ang gagawin natin, open natin yan. So, open natin to with Excel. Ayan. So, kailangan natin itong i-delete itong mga samples dito. Hindi natin to kailangan. Delete nyo lang yan. Tapos, palakihin nyo yung row mga boss para madali siyang makita. 16 yung default, gawin natin 25. Ayan. So, lagyan lang natin ng parang space para maluwang sa tingnan. Ayan. Okay, so yung open nyo yung link na nilagay natin sa description. Tapos basically, ilipat nyo lang ito doon sa save template ni QuickBooks. So, product name, copy lang natin yan. Dito tayo, paste. Ayan. Nga lang. Ayan. Susunod si description. Eto. So, baka malito kayo mga boss. Meron kasing description din sa kabila. Sales description dito. Meron namang description dito. So, magkaiba po yan ha. Baka i-copy paste nyo yung mamali kayo. Itong description, ilagay natin siya sa category. Ayan. So, natin yan. Then, si cost group. Hanap tayo dito sa si cost group. So, wala dito si cost group.
Susunod is si item type. Tayo sa item type. Ito, type, inventory. Copy paste natin yan. Susunod si SKU. Hanapin natin si SKU. Ayan. So, baka malito kayo kung ano tong SKU. SKU means stock keeping unit. So, ito yung parang item number niya, or parang kung sa cellphone pa yan is IMEI number or serial number. So, ito yung ginagamit usually ng mga client para ma-identify kung anong klaseng item ang hinahanap nila. Sunod itong si sales description. So, copy natin ito si purchase description. Ayan. So, ito ng space. Sales price, dito si unit price tayo. Ayan. Income account, dito tayo sa income. Purchase description. Ayan, so namali ako. Dapat si purchase description dito to. Aha. So, i-double check nyo mga boss ha. Kasi usually din, halos the same din kasi yung mga ano dito. Mga parang description kumbaga. So, double check nyo lang. Purchase cost. So, wala si purchase cost. Dito tayo sa expense account. Expense account. So, kung wala, ayun, cost of sales. Then, ito, quantities on hand. Ayan. Mayroong quantities. Paste nyo lang. Ito, quantity as of date. Ayan. Reorder point. Meron bang reorder point dito? Wala. Walang reorder point. Okay, wala. Si inventory asset. Ayan, meron. Ayan. Sales description dapat meron to eh. Kaya mali lang tayo. Purchase description. Category, ayun. Dapat dito si purchase description. Dito to sa description dito. But dapat dito siya sa sales description. Ayan. So, wala si category. Ayan, delete lang natin yan. Cost group, wala din. So, eto na yun lahat. Okay, so ang gagawin natin, save lang natin yan. Ayun. Tapos, close lang natin to. So, kaya pa rin ng dati, ang gagawin natin is, kailangan natin i-upload. So, click browse. Hanapin nyo yung sinave natin. Open. Tapos, click next. Ayan. So, ito yung mga files na i-upload natin. Kung papansinin nyo, mayroong mga check yan. So, ibig sabihin may mga details dyan. So, click nyo lang itong next. Ayan. So, eto na. Sabi ni QuickBooks, something's not quite right. So, kailangan nyo pong i-inspect lahat ng cells dito para malaman nyo. Ibig sabihin, kapag parang may tawag ito, exclamation point, meron niyang error. So, ang sabi dito, please fix the errors in a highlighted cells. Ito yung mga highlighted cells natin. So, kailangan natin siyang i-correct. So, merong 4 na mali dito. So, isa-isahin lang natin. Dito, point nyo lang tong mouse dito. Sabi niya, please enter a valid value. So, ang sabi kasi dito, sales price per rate. So, ibig sabihin yan, kung i-open natin to, open natin yung Excel file na ginawa natin. Ayan. Open with Excel. So, ayan. Para mas maintindihan nyo talaga mga boss. Excel natin to.
Ayan. Sales price with rate. Saan ditong sales price? Ayan, eto siya. Ang mali dito, sabi niya kasi dito, please enter a valid value. Ibig sabihin yan mga boss, pag ganito yung kanyang prompt, ibig sabihin yan dapat walang currency rate dito. So, dito kasi may dollars na nakalagay. So, delete lang natin yung dollars. Ayan. Pwede nyo itong i-format kung ano, kung marami ito. So, since ito konti lang naman, so delete ko na lang manually yung dollar sign. Ayan. Yun. Okay na. Dito naman sa income account, ang sabi is, please select a valid account. So, click natin itong drop menu. Sabi dito, sales of product income. Dito kasi sa ano natin, income account, nakalagay lang income. Dapat nakalagay dito is sales of product income. Syempre, delete lang natin yan. Sales of product income. Yan. Okay lang natin. Copy-paste lang natin yan. Oops, wrong spelling, wrong. Okay. Okay. Okay lang yan. Okay. Tapos copy-paste. Yun. So, tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa next. Sabi dito sa expense account, please select a valid account. Dito tayo sa expense account. Ano bang sabi dito? Ayan. Nakalagay sa expense account natin is cost of sales. Ayan. So, ano ba dapat? Click natin to. Cost of goods sold dapat. So, edit natin yan. Cost of ano ba yan? Wrong spelling ako. Of goods sold. Yan. So, copy-paste lang natin yan. Yun. Okay, goods na tayo dito sa expense account. Dito naman tayo sa quantity as of date. So, ano ba dapat format? Sabi dito, please enter the date in a supported format such as month, date, year. So kasi dito, nakalagay is date, month, year. So, dapat month, date, year. Okay. Edit lang natin yan. So, month, date, year. Ayan. Parang mali ata ako. So, ayan. Tapos, paano ba itong ano? Ayan. 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 Month, date, year. Okay. So, copy-paste lang natin yan. Ayan. So, tapos na tayo. Save ulit natin to. Yung Excel file. Tapos, close natin. Palakihin natin. Close lang natin to. Mag-upload tayo ng bago. So, products and services. And then, import CSV. Browse. Tapos, dito sa QuickBooks na in-edit natin. Click next. Ayan, click next lang. Dito. So, meron pang isang mali. Sabi niya dito is sales of product income. So, click nyo lang yan para di na kayo pumunta sa ano. Ayan. Sisayin na lang natin. Ayan. So, napansin nyo, wala na siyang red. Pag wala ng red mga boss is good to go na tayo. So, anyway, double check nyo pa rin. Ayan. So, wala lang nag-red. So, kita nyo, naka-check na dito sa buy and sell na tabbing. So, click natin yung save. Okay, nicely done na daw. Na-import na natin yung 10 products. So, paano natin malalaman kung na-import na yung 10 products natin, products and services dito sa QuickBooks Online? So, example, gawa tayo ng invoice. Yan, extract natin to. Gawa tayo ng invoice. Dito tayo sa... Ayan, ayaw. Create. Tapos,
Mahina at ang internet ko mga boss. Ayan, invoice. So example, etong Urban Runner sneakers. Dapat andito yan sa products and services. Urban Runner, ayan, sneakers. Ito yung description niya. So Urban Runner sneakers, lightweight mesh. Dito din. Ayan, so pwedeng edit nyo dyan kung magkano. Automatic, meron na yung na-save na price per unit. Gawin natin tong 5. Automatic naman, mag-compute siya in a rate na 79, tapos ito yung total niya. So, ganoon lang ang pag-check ng products and services. Ayan mga boss, so if you find this video helpful, nakatulong sa inyo, please naman po mag-like and subscribe kayo para wala kayong ma-miss na mga videos na i-upload natin. And then, pwede nyo i-share nyo para mas marami pa tayong matutunan. Marami pang mga kababayan natin na makatulong tayo tapos may matutunan pa sila. So, yun lang mga boss and see you soon.